Baka to go into hiding. Di ba? Sabi niya, una, naisip niya magtago sa Senado. Hindi man siya pwedeng magtago na ngabang panahon, bibigyan siya ng proteksyon ng Senado ni Senate President Chis Escudero, di ba? So ngayon, iniisip ni Bato sa mga previous pronouncement sa interview ng media na baka magtago. Ngayong araw, mga kababayan, libing ni Pope Francis. As you know, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pati si First Lady Lisa Marcos, lumipad po pa Vatican. Ayan po, kasama niya yung mga world leaders. Ayan, si Trump at mga world leaders kasama yung ating Pangulong Bongbong. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, dagsa ang mga mananampalatayang nagtungo sa St. Peter's Square para dumalo sa funeral mass ni Pope Francis ngayong Sabado. Yan po mga kababayan. Punong-puno po yung St. Peter's Square. Ito yung kabaong ng Santo Papa. Patungo sa altar sa labas ng St. Peter's Basilica kung saan gagawin ang pagdiriwang ng banal na misa. Courtesy ng AWTN. So yan po ang patunay na si First Lady Lisa Marcos hindi man po nakakulong sa Amerika. Tulad ng pinapakalat na fake news noon pa na pinaniwalaan, si Marlica yung nagpakalat po, tapos mga DDS, naniwala sila. Pag sinabi ng mga DDS vloggers, paniwalang-paniwala yung mga kampo nila. Diba niya, Mr. Maravillas? Dumalo na nga doon sa lamay ni Superstar Nora Honor. O nga po, pero ayaw pa rin paniwalaan po na yung First Lady hindi man nakulong. Tumahimik na lang po sila pero may naniniwala pa rin. Ganon sila katindi. Sabi ko nga, isa sa mga katangian nitong mga DDS at DDS vloggers, naniniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan. Di ba talent din yan? O ngayon, ito yung mga balita ngayon. Sabi dito sa People's Tonight, ready na daw si Bato na talad ka rin papuntang dahig. Baga naman niya, yabang lang ni Bato. Sa totoo lang po mga kababayan, it is just a matter of time. Kung kailan lalabas, basta malapit na. Sa paniwala nga po ng iba, baka hindi na po abuti ng eleksyon si Bato. Kalad ka rin na po sa papuntang ICC. Kaya yung mga boboto kay Bato, sayang lang ng boto ninyo. Itong mga minions ni Duterte, I think kasama din si Bongo. Siyam to, mga kababayan, sa report ng Vera Files. Magiging sunod-sunod po, mga kababayan. Kaya lang ang warrant of arrest, tulad ng sinerve kay Digong, secret po. Kaya yung mga boboto po dito sa mga napangalanan ng Vera Files na may asunto sa ICC, halimbawa pa, kasi pumapasok sila sa Magic 12. Sa mga surveys, sayang po ng boto nitong mga sumusuporta pa. Kasi, lalo na po itong si Bato, makukulong man lang po at nararamdaman na po ng senador. Yan mismo ang sabi niya rito, Senator Bato sa posibleng ICC arrest warrant, I am ready to go anytime. Baka to go into hiding. Di ba? Sabi niya, una, naisip niya magtago sa Senado. Hindi man siya pwedeng magtago na ngabang panahon, bibigyan siya ng proteksyon ng Senado ni Senate President Chis Escudero, di ba? So ngayon, iniisip ni Bato sa mga previous pronouncement sa interview ng media na baka magtago. Mag-alabantag po. O ngayon, iba na naman po yung sinasabi. Ang sabi niya dito, kaya ako, I'm ready to go anytime. Ang buhay ko nakataya na.
nakakasana. Anytime pwede akong mamalasin dahil sa aking advokasya na ito. Pero never si Bato aatras sa laban na ito. I tell you saad ni Senator Bato de la Rosa. Lagi man po baliktad yung sinasabi ninyo sa ginagawa. Manang-mana kay Digong, tapos kay Pacquiao. Sabi pa dito sa report ng People's Tonight, inakusan din ni De La Rosa ang Communist Party of the Philippines, National People's Army, National Democratic Front, at sinabing sila umano ang may pakana sa nangyaring pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Buti naman, naiba yung statement ninyo ngayon. At least nire-recognize ninyo na ang tumulong talaga po sa mga mga biktima, yung mga Makabayan Black, saka si Trillanes. Hindi man po malabo yung mga akusasyon nila na may kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mula mismo sa bibig ni Senator Bato, may pakana daw yung CPP-NDF, NPA-NDF sa pagkakaaresto. Yun naman pala. O bakit dinadamay ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung kaso po, mga Makabayan Black yung tumulong sa pamilya ng mga biktima at 2017 pa ito. You see, yung mga Makabayan Black kasi hindi nila nakita na magkaka-justisya sa mga korte dito sa Pilipinas noon. Kaya final nila sa ICC. Ayan mismo yung admission ni Senator Bato. Akala kasi ng mga kalaban ni Pangulong Duterte na sila ay nakikinabang rito. Akala nila sila ang nakinabang pero hindi nila alam. Sa likuran pala ng lahat ng ito ay yung CPP-NPA-NDF nasa likod, tuwang-tuwa sa mga pangyayari ngayon. You see? Kaya wag kayo mga kababayan maniniwala sa mga propaganda ng mga DDS. Kasi mismong sa bibig na ni Senator Bato, ang tinuturo niya yung mga makakaliwa. Yon ang nasa likod. So mismong si Senator Bato nilinis yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Na talaga naman po, nagkataon lang na yung warrant of arrest mga kababayan ay lumabas sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man ditong kinalaman yung ating Pangulo, kundi kung ano ang nasasaad sa batas. We are obligated by the Interpol to cooperate. Itong mga kasong ito, walang kinalaman yung ating Pangulong Bongbong. Ang kasong ito, nag-ugat doon sa ginawa ng previous administration. Nag-ugat sa ginawa ni Digong, ni Bato, ni Bongo, lahat ng mga akusado na opisyal at dating opisyal ng ating pamahalaan ng PNP. Yon ang katotohanan mga kababayan yan. Ngayon, malinaw na. At ang paglilinaw mismo mula sa bibig ni Senator Bato. Noon pa namin ito sinasabi na dinadamay, tinuturo nila, lalo na ni Sara Duterte, ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong, pati si Martin Romualdez. Anong kinalaman ni Martin dyan? Anong kinalaman ng ating Pangulo dyan? Hindi pa Pangulo yung ating si BBM, pinaila na sila ng kaso. 2017 pa. Napakalinaw po. You can search the history ng pag-file ng kaso. Nilagyan nila ng kulay, politika. Nagagalit sila sa maling tao, barking at arong tree, mga kababayan. O ngayon, dito tayo sa atake ni Franz Castro kay Sara Duterte. Kasi po, sinupalpal ni Franz Castro. Inuugnay kasi ni Sara Duterte si Jose Castro kay Franz Castro. sabi ni Jose Castro doon sa press briefing, hindi ko anya kaano-ano yan. Pero hindi ko nga anya ikinakahiya. Halimbawa pa man, totoo. Pero ang totoo niya, hindi ko man yan kamag-anak. Kaapelido ko lang. Sabi ni Jose Castro. Ito po. Pakinggan natin. Ayusakingan lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po, ma'am. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang Vice Presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanag ko na po yan minsan, at alam niyo po yan,
ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero, nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So, sa ganito pong mga statement po ni VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Okay. Fake news si Sara Duterte. Diretsahan pong sinabi ni na fake news ni Yussi Castro. Purveyors ng fake news. O ngayon, nag-react si Franz Castro. Sabi ni Franz Castro kay kay Sara. Whether magkamag-anak niya kami o hindi, ni Jose Claire, that is not the issue. You, VP Sara Duterte, should be accountable on what you did to the millions of funds entrusted to you by the people. Do your oath to the people with honesty and integrity. Huwag kang mag-asal pusit. Sorry ulit sa mga pusit. Sino palpal ng tuno mga kababayan ni Franz Castro si Sara Duterte? At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, auto-match po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.